Sabi nga doon, yung Second Timothy ang last na letter ni Paul. Ito ay yung parang huling tagabilin niya na kung parang kung meron siyang Great Commission, parang ito yun eh. Ang dating po sa akin ng sulat na ito ay parang pwede nating i-personalize kung paano dapat tayo magpatuloy sa paglilingkod. Kung paano tayo pagpapatuloy yung ginawang paglilingkod ni Paul, kung paano niya sinundan ng ating Panginoong Yesus. Lastly po, yung biyaya ng Lord sa Titus and Philemon, yung grace ni Lord sa mga aklat na ating napag-aralan. The grace of God helps the leaders lead in truth with courage combined with the holy life. And also, this grace that we have experienced are expected of us to extend to other people. Kagaya nung sinulat o yung sinulat ni Apostle Paul kay Philemon. So, mahalaga din talaga yung biyaya ng Panginoon, yun ang sikreto at susi para po maisabuhay natin yung ating pong mga natututunan. So, salamat po sa Panginoon. Napakaganda ng ating pag-aaral. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay mag-picture. Pa-open po ng inyong mga camera, mga kapatid, para po makita ang inyong mga nagagandahan at nagagwapuhang muka. Ready po? One, two, three. Ang oras po natin ay ganap na 9:05 ng gabi. Maganda sanang magpahinga pero excited po tayo dito sa ating ginagawa. Ngayon ko lang din na-realize na yun na pala yung last book na isinulat ni Apostol Pablo. Well, nabanggit ko naman dito sa ating video na pinapaniwalaan ko na si Pablo ang sumulat na aklat ng Hebreo. At isa sa mga dahilan na hindi niya ito parang inangkin o kaya inilagay ang kanyang pangalan, di katulad ng napakaraming sulat na ipinadala niya sa iglesia o sa mga iglesia at mga personal letter. Bakit kaya hindi niya ginawa dito sa aklat ng Hebreo ay di ko alam kung nabanggit ko ito sa video na marahil ay dahil hindi naman siya talaga apostol sa mga Hudyo kundi apostol sa mga Hentil. At nakakahiya naman sa apostol ng mga Hudyo na si Pedro. Isang bagay na maobserbahan nyo mga kapatid, na sa mga sinulat na ito, nakita natin dito sa survey na talagang isa sa mga mahigpit na itinatagubilin sa mga nangangasiwa o sinusulatan ni Apostol Pablo ay ang pag-iingat sa tamang katuruan. Nakakalungkot lang na sa ating kapanahunan ay masyado ng negligent o kaya ay parang lenient. Ano ba yung lenient sa Tagalog? Pabaya. Ang maraming Kristiyano sa tama o maling doktrina, ang isa sa mga bagay na nakikita ko na dahilan ay una, may pagkatakot sa tao, ayaw nilang mapulaan, ayaw nilang ma-question, at parang mas gugustuhin nila na walang usapin. Pero kung titingnan naman natin dito sa mga sulat na ito ng mga aklat ng Biblia, ay makikita natin na hindi talaga nila maiwasan ang mga usapin at napakahigpit nila sa mga katuruan. Ayaw nila na talagang mahaluan ang katuruan ng New Covenant na sa ngayon ay pinababayaan ng marami ang bagay na ito. At kapag ka ginawa mo na higpitan ang iyong katuruan, ay parang ikaw pa ang masama. Siyempre, nais natin din ng pagkakaisa, pero makikita naman natin na kalimitan ay nagdadala ito ng pagkahati-hati at hindi na ito bago sapagkat karanasan ito ng Panginoon gayon din ng mga apostol. So hindi tayo higit na dakila kaysa sa kanila maliban na lang kung tayo magkompromiso. Subalit salamat sa Diyos na hindi naman siya nagpapabaya sa mga tao na kailangan natin. Kung malala niyo si Apostol Pablo ay sinabihan ng Panginoon na huwag matakot sapagkat
maraming Kristiyano doon sa isang lugar na kanyang kinaroroonan, kaya lang sila ay mga tahimik. Hindi sila yung matapang na humaharap sa mga maling katuruan sa kanyang kapanahunan. Alam nyo, itong New Covenant ay talagang dapat i-preserve ito. Pero sa ngayon, katulad ng sinasabi ko sa inyo, ito na yung controversial sa ating kapanahunan. Yun nga lang, sabi ko nga ganun din naman sa panahon ng Panginoong Kristo, kung tutuntunin natin ang pinagdaanan ng Panginoon kasama ng mga apostol, ay ganun din ang mga kaganapan sa kanila. At may mga dahilan kaya hindi matanggap ng mga tao ang New Covenant. Yun ang isa sa mga kailangan nating maunawaan. Nakikita ko, mga kapatid, ang mga ilan sa dahilan bakit hindi matanggap ng mga nagsasabing Kristiyano ang New Covenant. Unang-una diyan ay hindi nila maunawaan. Yun ay dahil naikintal na sa kanila yung kanilang kinaroroonan. Mahirap sabihin na mali. Magagalit sila kapag sinabing mali yan. Sasaraduhan kanila ng pakikipag-usap pagka sinabi mong mali yan. Maraming Kristiyano sa karanasan ko ay talagang pagka ipinapakita mo sa kanila, yung mali ay mas nanaisin nila na itigil na lang ang pakikipag-usap. At diyan ay nakikita ko na mahal nila yung kanilang kanagisnan, hindi sila interesado sa katotohanan. So yun ang isa sa mga, o pangalawa, na dahilan kaya hindi nila matanggap ang katuruan ng New Covenant. Hindi sila mapaghanap ng katotohanan. Kampante sila sa kanilang kinaroroonan. Ayaw nila na ma-discomfort sila doon sa kanilang mga natanggap na nakaturuan. Yun ay dahil akala nila yun na nga yung katotohanan. Pero ang problema kasi nito ay hindi talaga sila, sa totoo lang, hindi talaga sila naging Bible reader o searcher na naglaan ng panahon para basahin ang Biblia. Yun ang malaking problema ng maraming Kristiyano na ayaw magulo yung kanilang kinaroroonan. Makikita rin natin na sa Biblia, kahit sa panahon ng Panginoon ay talagang mahal ng mga tao yung Old Covenant. Yun nga, unang-una ay yun ang naituro sa kanila bilang mga Hudyo, sapagkat ang ministeryo ng Panginoon, una sa lahat, ay nag-focus sa mga Hudyo. So, ayaw nila na iwanan yung luma. Malala ko na ang Panginoon, ang una niyang himala ay gumawa ng alak sa Cana Galilea. Yun pala, yung bagay na yun ay naglalarawan ng pagdating ng New Covenant, na kung saan ay sinabi ng mga tao na i-preserve, o ang alak na na-preserve ay mas masarap, pero itong bagong alak na ngayon lamang inilabas, una ay dapat nating maunawaan na sa mga kasalan marahil ay inuuna yung mga bagong alak, ipinapahuli yung lumang alak sapagkat mas masarap yon. Pero sa parabolical action ng Panginoon, matalinghaga yung paggawa niya ng alak na yon, ay pinakita niya na mas masarap yung bago. Pero may mga pagkakataon o may pagkakataon na sinabi ng Panginoon, yung nasa aklat ng Lucas Kabanata 5. Tingnan po ninyo ang inyong mga Biblia. Luke chapter 5, verse 37 to 39. Ganito po ang sabi ng Panginoon, kasama ang isang talinghaga. Sama ko na yung talinghaga sa 36. He told them this parable. Itong talinghagang ito ay makikita rin sa Matthew chapter 9, 16 and 17. Sabi niya, no one tears a piece out of a new garment to patch out the old one. Otherwise, they will have torn the new garment, and the patch from the new will not match the old. 37, no one pours new wine into an old wineskin. Otherwise,
the new wine will burst the skin, the wine will run out, and the wineskin will be ruined. Now, tandaan nyo yung ginawa ng Panginoon na unang himala ay yung alak. Now, he was talking about wine again dito sa talinghagang ito, na kung titingnan natin ay hindi mo pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan o kaya ang lumang alak sa bagong sisidlan sapagkat pareho silang masisira. At ako'y naniniwala na ito ay talinghaga tungkol sa Old and New Covenant na hindi sila pwedeng paghaluin. Now, tingnan niyo itong sinabi niya sa verse 39. And no one after drinking old wine wants the new, for they say, the old is better. Ano sinasabi ng Panginoon? Walang iinom ng lumang alak at pagkatapos ay gusto nila ng bago sapagkat sasabihin nila ang luma ay mas masarap. Balikan natin ulit yung talinghaga ng Panginoon sa John chapter 2 na kung saan ay sinabi ng mga tao mas masarap ang bago. Pero dito ay sinabi ng Panginoon na sa tunay na buhay ay kapag ka tinikman ng mga tao yung lumang alak, ayaw nila ng bago. Alam naman natin ang katotohanan, merong mga century wine o kaya ewan ko kung ano ilang taon na pinipreserve ang alak bago sumarap. Pero ang katotohanan, ganun talaga. The more na nape-preserve daw ang alak ay mas masarap. Pero tingnan nyo ang sinabi niya, for they say the old is better. Ito ay makikita natin ang sinasabi ng Panginoon, alam mo nyo na mas ipiprefer ng tao ang Old Covenant kaysa sa New Covenant. Una, ang kausap niya rito ay mga Hudyo na kung saan ay kalaunan ay hindi nila matanggap ang Panginoon sapagkat iba ito sa kanilang kinagisnan. Hindi nila matanggap ang Panginoon sa maraming kadahilanan. And of course, kapag tinanggap mo ang Panginoon, ibig sabihin niyan ay anumang katuruan, anumang bagay na dadalhin niya ay tatanggapin mo. And nangangahulugan nga yan ng pag-alis later on doon sa lumang tipan. At kasama na yung mga batas ni Moises na alam natin na nangyari na. So maraming dahilan ito. Kahit sa personal na buhay ko, nakita ko ang katotohanan na maraming mga pastor ay hindi talaga matanggap ang New Covenant. Una na doon, sabi ko nga, yung ignorance of it. Yaw ko niyan, ano yan? Parang kasi mahigpit eh. At isang bagay din, yung mahal nila ang sanlibutan. Pag ikaw ay nandito sa New Covenant, sasabihin mo ang blessing dito ay eternal, ang blessing dito hindi pa nakikita. Malala ko nga yung nabanggit ni Ate Jorace na nasabi daw ni Pastor Joseph na dito sa New Covenant hindi ka yayaman. Delikado ka rito kung nanaisin mong magpayaman sa New Covenant. Isa yun sa mga nakita kong dahilan na marami ay umatras sa New Covenant. Hindi nila makita na sila ay magiging dakila, yayaman sila rito. Ang church growth ay aasa ka sa walang strategy, kundi strategy at power ng ebanghelyo. Hindi katulad ng mga dinudumog ng maraming pastor dito sa Pilipinas. Dumating si Rick Warren, dumating si John Maxwell, dumating si Castellano. Yan ang mga gusto ng tao. Kasi pag maraming tao, nandoon ang kadakilaan ng pangalan, nandoon ang pera. Sabi nga nung isang mangangaral, may pera sa kaluluwa. Yun ay sapagkat iba nga ang hanap ng mga tao sa ating kapanahunan. Halo-halo na yan. Nandiyan na ang pride. At pagdating naman doon sa Psalm 25:14 ay dahil wala talaga silang takot sa Diyos. O nga, bakit hindi mo tatanggapin yung nasa Biblia? Kung talagang may takot ka sa Diyos, bakit mo i-insist yung pagrarason? At isa pa na nakita ko rito ay yung
parang napakahigpit. Kaya pag ako ay nangangaral ngayon, katulad ng ginawa ko last Sunday doon sa anniversary nila Ate Joris, ay sinasabi ko na kapag ka ikaw ay nasa New Covenant, ang binibigyan ng diin talaga doon ay laban sa kasalanan kasi ang goal nga ay Christ-likeness at ang iglesia ay inihahanda ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik na walang bahid, walang kulubot. Yan ang sabi ng Efeso 5:27 at doon din sa 2 Peter 3:10-14 ay makikita nyo kung anong iglesia ang iniahanda ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik o kahit sa 1 John 3:1-3. Diyan yung makikita na hindi ito basta lang may Jesus at merong activity at merong masaya ang mga tao. Hindi, lahat ng bagay may dinisenyo ang Panginoon para sa ganoon ay maging katanggap-tanggap tayo sa Kanya. So, sana po maging matyaga tayo dito sa ating pag-aaral. Pero ikintal ko lang sa inyong mga puso't kaisipan na sana ay tingnan ninyo bakit ganito kahigpit ang mga apostol pagdating sa mga maling katuruan. Ang tanong ko ay, ikaw ba ay mahigpit din sa katotohanan? Sabi ko nga last Sunday, tandaan natin na ang Diablo ay dinaya niya yung 1/3 ng anghel, nagawa niya yon. Dinaya niya ang perpektong si Adan at si Eva, nagawa niya yon. Sinasabi ng Biblia na kontrolado niya ang buong mundo. 1 John 5:19, siya ang Diyos ng sanlibutan. At sinabi ng pahayag 12:9 na He has led the whole world astray. Kung ang Panginoon ay hindi gumamit ng kanyang sariling akala o kaya ay pananaw o kaya ay instinct, kundi nakabase siya sa salita ng Diyos, sana ay gawin din naman natin. Huwag tayong aalis sa wisdom na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. At huwag din tayong aalis sa natututunan nating katotohanan tulad ng sinabi ng Panginoon sa John 6:38, For I have not come to do my own will, but to do the will of Him who sent me. So, nasa atin pa rin ang pasya pagdating ng pagsasabuhay sa mga ito. Alalahanin natin, ito ay one time na pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon para humanda sa kanyang pagbabalik. Magandang gabi po sa bawat isa. By the way, nakita ko medyo kaunti lang ang nagbibigay ng commentary doon sa aklat ng Hebrews. Baka po hindi kayo umaabot doon sa inyong pakikinig. Hindi ko alam. Iniisip ko o inaasahan ko na maraming magko-comment pagdating sa Hebrews dahil yon ay mahigpit din sa mga Kristiyanong Hudyo na huwag nilang ihalo, huwag nilang iwanan ang katuruan ng New Covenant. Yan na po ako magtatapos. Back to Pastor Joseph.